Okay, let's proceed po sa definition po ng contextual analysis, mga kapatid. Alright, so ang isa sa mga bagay na kailangan po nating mapansin with regards po sa contextual analysis, like first, specifically po, dun po sa mga nagpi-preach, o sa mga sabihin natin considering na preacher or expository preacher. So, that the expository preacher must diligently study the text. Okay? Kailangan po ay talagang doon po yung sigasig. Hindi lang po yung nangangaral, kundi tayo pong lahat na nag-aaral po ng Word of God. Alamin po natin, pag-aralan yung original text. Okay? Kung ano po yung original author's intended meaning to his original audience. Alamin yung ano ba talaga yung tunay na layunin ng may akda o ng sumulat para sa kanyang mga tagapakinig. Okay, yun po yung kailangan nating malaman, unawain, tandaan. Diligently study the text to know the original author's intended meaning to his original audience. So this contextual analysis of course will help us para po ma-accomplish natin po yung o maalaman po natin kung ano talaga yung intended meaning, original intended meaning or aim ng author para sa kanyang mga audiences. Okay? Kumbaga, hindi po natin, kumbaga tayo ay kailangan po nating, hindi po natin kailangang mag-impose, maglagay ng sarili po nating interpretation dun sa passage. Okay, kumbaga ayaw po natin na magkaroon ng pagkakamali sa pagdating po sa pagbibigay ng kahulugan po ng passage. Kasi po tayo pong nag-share, nakadepende po yung mga nakikinig sa atin base po dun sa ating ginagawang pag-interpret. So this contextual analysis will help us to explain kung ano po yung meaning mismo nung text. Na kung susuriin po natin kahit saan po ng mga bahagi ng passages, verses, chapter po ng Bible. Yun nga lang, kailangan po talaga natin ay magbasa, mag-aral para maintindihan natin, malaman natin bakit nag-come up dun sa text na binanggit natin. So meron pong mga kakakibat o may mga connecting verses again or ideas bago po mag-arrive po dun sa main text na yun. So gano'n po yung gagawin po natin doon. So nais po natin na balikan, alamin, ano po ba talaga yung author's intended meaning? Ano po yung talagang nais ipaabot sa mga tagapakinig? Okay. Yes, we know Apostle Paul, si Peter, Apostle Peter, at hindi na po sila nabubuhay ngayon. Kasi alam naman po natin na sila na mga sumulat, ginamit ng ating Panginoon ay wala na dito sa lupa. Sila po yung nasa langit na, kasama na po sila ng ating Panginoon sa langit. Pero yung kanilang mga naiwan, yung kanilang mga sinulat, okay, yung kanilang mga words na iniwan sa atin ay kailangan nating pag-aralan. Okay, kailangan nating pag-aralan yung mga words na binanggit nila doon, mga sinulat nila, maging yung libro, okay, yung books ng Biblia, sapagkat sila po ang nagsulat. At kailangan nating dalhin yung sarili natin doon sa pinaka magandang pwesto, posisyon, yung possible position natin, best position natin to ascertain, okay, or to determine what was they are trying to communicate. Kaya gusto nating alamin, ano ba talaga yung nais nilang paalam, i-assure yung mind natin, yung self natin, ano talaga yung nais nilang iparating, ipakiusap o ipinasasabi. Ano yung dahilan ng kanilang mga epistles, ng kanilang mga sinulat. Okay? So, kumbaga, makikita natin po yun, malalaman po natin yun sa context. Kaya yung contextual analysis po ay pinag-aaralan din. So, basically po yung expository preaching, ginagawa po yan ng verse by verse. Okay, yun. Yun po yung ginagawa basically po ng mga talagang nag-devote po ng kanilang buhay para po mangaral. Nag-uumpisa po sila sa pinakauna ng aklat hanggang sa pinakadulo ng aklat, from Genesis to Revelation, from verse by verse, chapter by chapter. Okay, one at a time. Sunod-sunod po yun.
and then hanggang sa pinakahuli pong bahagi ng libro. Kumbaga, tinatrato po nila yung aklat, yung mga aklat ng Bible, okay, to cover everything, kung ano po yung nandoon. Pinipreach po nila po yun sa expository preaching. Okay, pero yun nga po, mahalaga po na at least may naiintindihan naman po tayo dun sa pinag-aaralan po natin with regards po sa contextual analysis. Kahit ano pong books dalhin tayo, halimbawa, at kung aware po tayo dun sa pangyayari, sa event, sa loob ng sa binabasa po natin, that deals dun sa context ng libro, malaking tulong po yun, So, kumbaga, kung bakit po yung expository preaching, kinonsider po yung process na ito para po mas hindi po natin ma-miss yung main context o yung main point, hindi po tayo ma-out of context. Kumbaga, we are trying to get back the original intended meaning or author's intended meaning para sa kanyang mga tagapakinig. Alright? So then, what else? Now, ano naman yung implications, ng pag-aaral ng contextual analysis? Of course, since kapag ginawa po natin, simunod po tayo sa process na ito, nalalaman po natin kung ano po yung original meaning po nung passage, Kumbaga, bago po natin i-share o ipahatid po yung sinasabi po ng passage, tayo po muna ay nakakaunawa at inuunawa po natin yun, bago po natin i-communicate or i-share yung naunawaan natin base po sa nabasa po natin. That's why yung original saying o yung meaning na sinasabi po ng author, tayo po kailangan na naunawaan po natin iyon, so that yung mga audiences po o yung mga tagapakinig is maintindihan din po nila. Okay? So, yun, that's why si Paul, nung sinabi po niya, nung siya sumulat, let's say, kapag halimbawa, kung sumulat si Paul ng isang epistle, ng isang letter, at nalaman po natin naunawaan po natin yung original meaning po nito, is of course, marirealize din po nung mga tagapakinig po natin kung ano pong sinabi ni Paul. Sapagkat pinaunawa po sa atin, naunawaan po natin. So, mahalaga po yun, yung sense of yung alam niyo po yun, yung understanding, na pagka meron po, naunawaan po natin yung sinasabi po ng author. Kumbaga, malaking tulong po yun, lalo na, sila'y nabuhay nung mga panahon na yun, more than 2,000 years ago. Paano i-apply yun sa buhay ng mga tao na tagapakinig nila at sa mga buhay ng mga tao, ng mga tagapakinig sa panahon natin ngayon in our modern times or contemporary age. So, that's why, yun nga po, yung halaga po niyon, Kumbaga, yung kahulugan po noon ng passage, hindi po yun magbabago hanggang ngayon. Wala po yung pagbabago, yung meaning. The meaning before of that passage will be the same. The meaning of that passage for now. Kahit kailan po, hindi po yung nagbabago. Alright? So, it means the author's intent, yung intention po niya, ayon sa kanya sinabi, will never changes. So, meaning, there is only one meaning of a passage. Sa kahulugan ng passage, one meaning, one interpretation, but many applications. Okay? But there is one interpretation, but many application ng passage. So, yun po yung ating task, to make sure, alright, we go find what is the true one interpretation. Yung isang interpretation na yung kailangan po ay maintindihan po natin, malaman po natin, maunawaan po natin, so that itong contextual analysis ay malaking tulong po yun, para marating po natin yun, that we have one interpretation. So, yun po yung halaga po nun. Maintindihan po natin kung ano iniisip ng author, inilapat po niya, sinulat po niya, nakarating po sa atin. At yun po yung tinuro nila, ibinahagi po nila sa mga churches na natanggap natin din sa biyaya at awa ng Diyos. Nais po nating maunawaan din na ibinabahagi naman po natin sa iba
with one interpretation. Okay? So, yun po yung halaga na gawain po ng contextual analysis. Kasi nga po yung mensahe ng Diyos ay hindi naman po nagbabago. Di po ba? Okay? So, kung ano mang panahon yon at panahon natin ngayon, yung kahulugan po niya hindi po nagbabago. Parehas lamang po yun. Ano? Alright. So, ito po yung sinabi po ni Paul sa Colossians 4:16. And when this letter, yung epistle, when this letter, the letter of Colosse, yung sinulat po ni Paul ito sa mga taga-Colosse. And when this letter has been read among you, have it also read in the church of the Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. Verse 16. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon. Okay? So, he's talking about, yun nga po, yung the letter to the Colossian church. Kailangan, pinapahayon niya na kailangan yung letter na ginawa niya at sinulat niya, kailangan basahin lahat. Okay? Hindi po babasahin lamang yung isang piraso, yung isang bahagi po niyon. And sabi niya, kailangan din mabasa rin po ito sa Church of Laodiceans. Okay? Yung same letter na ito ay ipabasa rin sa Church of Laodiceans, maliban po sa Church of Colossians. So, ganun po yung nais po niya, no? Kailangan ipaalam, basahin, ipaunawa. Hindi lamang sa Colossians, pati din po sa ibang churches like the Laodicean Church. Maaaring nagkaroon din po ng swap of letters, swap ng palitan. Okay, so kailangan po nilang basahin yung letter na ginawa ni Paul. Okay, from beginning to end. Ganun po yung pagbabasa po ng letter. Hindi po yung piraso lang. Then yun lang po yung isi-share. Buo pong binabasa. Inuunawa po, So, hindi po basta ipipick yung maliit na bahagi o magsiselect po ng, kunwari, ng paragraph o ng words lang. Kailangan po nating tingnan yung broader scope ng letter. So, yun po yung nais po ni Pablo. Okay? You're going to read it from the beginning to end. So, kumbaga, yun po yung intention ni Peter, to read, Kung paano niya sinulat yung letter, ganun din po nila kailangan malaman, mabasa, maunawaan yung kanyang sinulat. Okay? About the letter. Not only for the Church of Colossians, but also for the Church of Laodicea. Sabi niya, I sent one out to them. They're going to send to you. Okay? So, it means to say that he wants both churches, the Colossians and Laodicea, to read the letters. Okay? So, the letters is the same as the word epistles. Kailangan po ay mabasa po yun sa whole congregation. Okay? In just one setting or location. Kailangan po nilang iparinig yung letter yung kanyang sinulat. So, ganun po yung yun nga po, yung kailangan maunawaan nila yung konteksto ng letter. Kailangan po malaman, hindi lamang yung bahagi lang po nun, pero yung kabuuan ng sulat niya. Yun po yung nais ni Paul. Okay, kaya si Paul, alam nila sa sarili ng mga taga-Colossians, taga-Laodicean Church, alam po nila na si Paul po yung nag-speak sa kanila. At naniniwala po sila kay Paul. Kasi pagkat si Paul, alam niya yung kanyang sinusulat, Alam niya yung kanyang sinulat, Alam niya yung kanyang pinipreach. Ganun din po yung binabasa po natin. Okay, we have to know what we are preaching or teaching. Yun po yung kailangan po natin gawin. Kailangan po i-make sure natin na yung passage na binabasa natin, it's not out of context. It should be within the context. Doon po na base po sa kahulugan o yung mensahe po nung aklat o nung passage. Okay, so hindi lamang po si Pedro, since ang Bible naman po ay with different authors nga po, So, of course, mahalaga po yun that God speak to them na sineshare po nila sa mga tao. Okay, so kaya nga sabi ni John MacArthur, sabi niya, when the Bible speak, God speak. Okay, so meaning, kailangan ito po yung salita na marinig, yung truth, yung katotohanan
So, kapagka pinreach natin yung truth, we are speaking for the truth because it is the truth. Kumbaga, yun po yung kailangang maintindihan, maunawaan. Kung ano yung sinulat niya, yung paraan ng pagsusulat niya, yun din yung paraan natin para maunawaan yung kanilang sinulat. Okay? At tingnan, balikan yung original intended meaning na nais iparating naman ng sumulat ng authors. Okay. So, hindi lamang not just imposing our own thoughts o ipilit. Pag nagpe-preach po tayo, binasa po natin yung isang verse, hindi lamang basta ipipilit kung ano yung ating nararamdaman o yung ating iniisip para sa Bible. Okay? Kung ano yung ating kung ano talaga yung sinasabi ng Bible, ng word, yun po yung kailangan i-preach. It's not based in our emotions. Okay? O dun sa ating isip lang. Kaya, yun, we have to learn, kailangan pong aralin. Sapagkat alam po natin na ang bagay na itinuro nila, okay, according to Peter, so that is the life-giving truth from Jesus, from God, of course. Alright, so John 6:68, Simon Peter answered him. Si Jesus po, nagsagot po. Sumagot si Simon Peter. Sabi niya, Panginoon, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So it means Peter saying that Jesus have the words of eternal life. So, yun po yung sinasabi po na tungkol sa katotohanan na kay Jesus yung salita ng katotohanan. Ito yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, baga, yung sinasabi po natin at sasabihin po natin ay totoo. Okay? Sabi niya, where else are we going to go? Saan pa ba kami pupunta? Nasa iyo yung salita. Okay? So, yung salita na nasa Bible, of course, galing sa ating Panginoong Hesus. That's why we need to study the Word, the Bible. Yun po yung importante, of course, para sa ating mga Christians, Alright? So, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay. Yung Biblia po yun sinutukoy dito na sa ating Panginoong Hesus. Okay, so, yun po yung ibinigay na opportunity po lahat sa atin, para ipangaral, i-share yung Bible, yung Word of God sa mga tao, sapagkat ito ay salita na nagbibigay ng buhay mula sa ating Panginoon. Okay, so that's why, yun nga po, yung kino-communicate po natin sa mga tao, yung sinishare po natin sa kanila, is a God's timeless truth, walang hanggang katotohanan mula sa Diyos. From all generations, sa lahat ng panahon, sa lahat ng henerasyon, okay, sinasabi ng Diyos sa mga tao na ito ang kailangan nyong gawin. That's why we need to go back, even sa Old and New Testament, mga sumulat ng mga aklat sa Lumang Tipan o sa Bagong Tipan. So they are the biblical writers. Kumbaga, yung sinasabi po ng mga writers, ng mga authors, hindi po yung nagbabago. Kaya we have to be very careful. Kailangan po nating maging maingat palagi. Po. Okay, so yun po yung halaga po ng contextual analysis as we define it, as we describe it.